Napalibot mo na ba ang Pilipinas? Kung hindi pa, tara, sama ka! Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ito ay nahati sa tatlong pangunahing pangkat, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang Pilipinas ay tinaguriang Pearl of the Orient Seas dahil sa naturang ganda nito, papaanyong lupa man o anyong tubig. Isa sa pinagmamalaking anyong tubig ay ang karagatan ng Boracay. Nakuha ng Boracay ang katanyagan nito sa buong mundo dahil sa nakamamahang 4 na kilometrong puting buhangin na may pulbos na katulad ng baby powder, pati na rin malinaw at asul na tubig na lumilikha ng isang perpektong tropikal na paraiso. Dumako naman tayo sa El Nido, Palawan, kung saan ang bawat isla ay nagtataglay ng mga puting buhangin, magagandang tanawin, mga iba't ibang aktibidad na maaaring gawin sa tubig, waterfalls, at marami pang iba. Hindi naman papahuli ang Siargao. Ang lugar na ito ay ngayon lang nadiskubre ng mga turista dahil sa ito ay tinaguri ang surfing capital of the Philippines. Hindi lang sa sikat na surfing kilala ang Siargao, kundi ito ay kilala din sa magandang kapaligiran nito na preskong-presko. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamalinis na tourist destination sa buong Pilipinas. Sa kabilang dako, ang pinagmamalaking anyong lupa ng Pilipinas ay ang Chocolate Hills. Kilala ang Chocolate Hills dahil sa mahigit 1,000 burol na nagiging kulay tsokolate kapag tag-init. Para kang nasa isang kakaibang mundo. Natural, mysterious, at sobrang ganda sa kamera. Hindi nakakapagtaka kung bakit isa ito sa pinaka-iconic na tanawin ng Pilipinas. At ang pangalawa naman ay ang Banawe Rice Terraces. Ang Banawe Rice Terraces o hagdan-hagdan ng palayan ng Banawe ay mga 2,000 taong gulang na mga hagdang taniman. Nanililok sa mga bulubundukin ng Ifugao sa Pilipinas ng ninuno ng mga mamamayang katutubo para mapadali ang kanilang pagsasaka. Karaniwang tinatawag ito ng mga Pilipino bilang ika-8 kahangahangang pook sa mundo. Kagaya ng kasabihang A Coin Has Two Sides, ang Pilipinas ay hindi lang puro saya at ganda. Ito rin man ay tahimik na umiinda. Alam mo ba na taon-taon, may humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa mga ito, 8 hanggang 9 ang direktang tumatama sa bansa. Dahil dito, kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga madalas daanan ng bagyo. Patunay na tibay at katatagan ng mga Pilipino. Noong 2013, yumanig sa kasaysayan ang bagyong Yolanda, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Matinding hangin at storm surge ang nagdulot ng malaking pinsala sa Eastern Visayas. Ang bagyong Yolanda din ay kumitil ng 6,300 na tao at 28,000 na sugatan. Isang trahedya ngunit isa rin itong kwento ng pagbangon, pagkakaisa at lakas ng loob ng sambayanang Pilipino. Isa sa nakikitang solusyon ng gobyerno ang patuloy na pagtatanim ng mga puno sa pangunguna ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry at MMDA Carmona, Cavite. Nabuo ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP. Ang MMDA Nature's Parks, nagsimula siyang i-develop is 2023. So dati ito kasi basurahan to dati. So inireklamo ng mga tao to dahil sobrang basulaso at mabaho yung amoy. So ang ginawa ng MMDA para maging kagiliw-giliw naman at maging maganda dito sa Carmona, ginawa nilang park, ang MMDA Nature's Park. So ngayon, ang ginawa namin is nag-develop sila ng mga sa mga halaman. So nagkaroon kami ng mga tinanim dito ng mga ornamental plants katulad ng mga rose, araucaria, duranta. Makikita nyo sa park yan, ang mga gumamela. So lahat yan, simula doon sa gate 1, sa may guardhouse hanggang dito sa ibaba is lahat yan may mga tanim at magagandang tanim ng mga yan. So kami kasi ang ginagawa namin pag may pinupula namin yan kasi ang halaman kasi as
habang tumatagal, lumalaki, tama, di ba? So, tinitrim namin yan. Yung tinitrim namin, hindi namin tinatapon lang. Ang ginagawa namin is pinupunla namin ulit ng panibago para ma-maintain natin itong part ng puro halaman. Bukod doon, meron tayong mga halaman na pangkain. Ngayon, ang pinopokus namin is puro papaya naman. As meron na kami mga 10 puno ng papaya. So, lahat naman yan may sibol na. And then, ngayon, bukod sa prutas, meron din kaming lettuce na ngayon nagagamit natin pag nagsasamgyup tayo. May iba-iba kaming variant ng lettuce. Meron kaming romaine, green leaf, tsaka iceberg. Meron kami yan, ang lettuce. So, pag kami nagtatanim ng lettuce, meron kami ngayong lettuce is ang propagate namin ng lettuce ngayon nasa 900 plus na lettuce namin pinapropagate namin ngayon. So ngayon meron na siya ngayon sa cultivation ng lettuce. So nagsanib pwersa kami ng MMDA and then the BPI, ang Bureau of Plants Industry. So dinonate ng BPI itong lettuce sa MMDA. So ngayon nagpapatayo tayo ulit ng panibagong cultivation ng lettuce, mga 2 container pa yon na donation din ng BPI. Consider nyo po ba magtanim ng puno sa outside po ng MMDA Nature Park? Kumbaga sa ibang lugar po, nasakop din po ng Carmona. Sa ngayon is wala pa. Pero ang MMDA is marami, sa Metro Manila is marami nang natataniman talaga. Buong EDSA, buong Metro Manila is natataniman talaga nila ng mga halaman. Pero ngayon dito sa MMDA Nature Park, dito muna sa atin magsisimula muna kami magtanim bago kami magtanim sa ibang lugar. Makakatulong po ba itong tree planting na to dun sa nagiging problem po natin sa baha? Oo. Malaking tulong yung pagiging nagkakaroon tayo ng mga project na tree planting. Sobrang laking tulong yan, lalo kung sa halimbawa, lalo ngayon may sa flood control, di ba, may mga issue ganyan. So tayo bilang MMDA tayo, kasi ang akala nila is MMDA more on traffic lang. So hindi, ang MMDA kasi iba-ibang department tayo niya. May flood control, may traffic, may health and sanitation, and may environmental. So iba-iba ang sakop ng MMDA. Lahat yan nakapalibot sa MMDA. So tayo ngayon is nakapokus tayo, katulad ko bilang supervisor ng MMDA Nature Park, nakapokus tayo sa pag-tree planting, sa pag-aalaman, sa pagpapadami ng halaman dahil sa mga bagyo na yan, sa mga sa mga flood control na bumabaha. Dito naman sa lugar ng Carmona is madalang bumaha. Hindi naman kasi mataas to eh. So malapit na tayo sa Tagaytay, kumbaga. Mataas tong tinatayuan ng MMDA Nature Park. So hindi naman tayo binabaha at yun ang mini-maintain natin ngayon para kung halimbawa na mangyari yung ganon, may maitutulong tayo sa iba na sa ibang lugar na kailangan namin ng halaman, kailangan namin ng ganito, yun ang itutulong natin, yun ang idodonate natin bilang tulong sa kanila para ma-control niyo yung pagbaha, yung pagputol ng mga halaman. So, Thank you po. Sa lumalalang pagsubok ng climate change, kasabay na din ng isyu sa gobyerno paukol sa flood control projects, hindi malabong maulit muli ang dinanas ng ating bansa mula sa hagupit ng bagyong Yolanda. Sa huli, ang tunay na solusyon ay hindi lamang nakasalalay sa mga proyekto ng gobyerno, kundi sa sama-samang kamalayan, pakikilahok at pananagutan ng bawat Pilipino.